Gigising ng maaga para magluto at mag-asikaso ng mga anak na pumapasok. Nako, walang katapusang gawain, mapapaaray ko ka na lang talaga. Bali kaninang umaga, ipinagluto ko lang ng champurado ang mga anak ko para sa almusal nila. Tapos nagluto na din ako ng hotcake, pambaon naman nila sa school. Nagalit pa nga ako dito sa panganay ko dahil ayaw daw niya ng champurado. Sabi ko sa susunod, hindi ko na sila ipagluluto. Tapos minsan, yung pang lunch nila, may tira din talaga. Nayaya mo talaga ako kapag ganung may tira dahil nanghihinayang talaga ako sa pagkain. Sabi ko nga sayang naman ang effort ko sa paggising ng maaga tapos gano'n naman ang ginagawa nila. Yun naman pangalawa ko, palibhasa ako nagpapakain sa kanya tuwing lunch. Pinapaubos ko talaga yung pagkain na dinadala ko sa kanya. Tapos ito naman panganay ko, pag hindi ulam ang tira, talaga naman may tirang kanin. At ayun nga, habang pinag-aalmusal ko sila, pinalansya ko na muna tong uniform nila dahil hindi nga din ako nakapamalansya kahapon. Tamang-tama din naman dahil tulog pa nga din ang mga oras na yun ng bunso ko, hindi ako pwedeng mamalansya kapag gising yun dahil pinapakailaman talaga nun ang ginagawa ko. Pagkatapos nila mag-almusal, pinaligo ko na din. Syempre, hindi na talaga mawawala sa ating mga nanay. Yung taga-ubos ng tira-tirang pagkain ng mga anak natin. O baka ako lang talaga yung gano'n na inuubos yung mga tira-tirang pagkain ng mga anak. Tapos eto, inasikaso ko na nga din ang pangbaon nila, pang lunch nitong panganay ko at ito naman pang recess nilang dalawa na hotcake. Pinabaunan ko lang sila ng tig-isang hotcake para siguradong mauubos talaga nila. Pagkatapos nga nila maggayak, inihatid na din namin sa school. Sumasama talaga kami sa paghahatid dahil kapag gising itong bunso ko, nako, hindi talaga aaring hindi yan sasama. Ewan ko ba kung marunong na talaga siya makiramdam o talagang nagkakataon lang na kung kailan tapos na ang mga ate niya at papasok na lang talaga, nagigising talaga yan. Tapos kanina naman, nung pinakain ko ng lunch ang pangalawa ko, na nakasira pa ng gamit ng teacher. Basta pagkahatid namin sa mga anak ko, pagka uwi, matutulog ulit ako at babangon naman ako ng 10 a.m. At pagkatapos ko naman pakainin ng lunch yung pangalawa ko, saka pa ako mag-iimis dito sa bahay. Tapos yung bunso ko naman natutulog o kaya naman nanonood ng TV. Pagkatapos ko nga maglinis sa kusina, maghugas ng mga pinggan, eto naman mga binabad kong puti ang nilabahan ko. Bale, ibinababad ko muna yan, saka ko kukusutin kinabukasan. Dahil napakamansya talaga ng mga damit na puti, lalo na yung sa bunso ko, kaya kailangan talaga yung ibabad at kukusutin. Hindi naman sa walang tiwala sa washing, pero parang ganun na nga. Dahil nung una, ibababad ko, tapos iwa-washing, kaya lang may natitira pa rin talagang dumi, kaya mas maganda na kinukusot na lang. Dahil nagdodoble-doble lang ang trabaho ko, iwa-washing ko, tapos kapag may nakita akong dumi, ikukusutin ko pa, di doble-doble lang, sayang lang ang kuryente. Tapos, napagod din talaga ako sa pagkukusot. Kung kukusitin ko, di isahan na lang, makikita ko kaagad ng mga dumi, diretso banlaw na. Naalala ko nga nung may nag-comment sa post ko dati, ano daw purpose ng washing, kung kinukusot ko din naman daw yung mga lalabhan ko. Pero yung mga puti lang naman ang kinukusot ko, tapos yung mga decolor, winawashing ko talaga. At pagkatapos ko nga kusutin ng mga binabad kong puti, eto namang mga uniform ng mga anak kong kinusot ko, hindi ko din talaga yan winawashing. Tapos eto namang mga nilabhan ko nung nakaraan, tuyo na din naman lahat, kaya nilikom ko na at tiniklop ko na din.